Hi guys! Good evening mga kakimpa! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay patungkol dito sa isa po sa pinagkakaguluhan ng Kim Paulanjas na dahilan kung bakit po tinanggal at nilipat na naman ang time slot ng The Alibi. Pero syempre bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para maging updated din po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! And kayo naman, dumako na po tayo dito sa pagbabasa ng mga comment ng ating subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagtutok at pagsubaybay sa ating mga balita. So, ang first comment ka natin ay mula po kay Ma'am Juanita Reyes. So, shout out po sa inyo. Sabi niya rito, sa totoo lang, tinanong lang ni Kim si Jong kung ayaw, okay naman. Kayo ng mga bashers at Inglaterra, magkano lang yung 6,000 para kay Jong or 10,000? Kasi 10,000 yung binigay ni Jong, di ba mga kakimpaw? Nakatulong naman sa mga tao na naghihirap na gawa lang ni Kim ng tanong kay Jong. Sa totoo lang, ang sarap makatulong sa kapwa kasi naman inggit lang kayo kay Kim kasi minahal siya ni Paolo Avellino. Aminin ninyo ang totoo, nakakahiya kayo, nakatulad ninyo na laging si Kim nakikita ninyo. Alam ng Diyos, ginawa niyong lahat. Ang ginagawa niyong lahat ng ito. Naway maibalik lahat sa inyo ang ginagawa niyo kay Kim ngayon na. Amen. Thank you so much, Miss Juanita Reyes. Pero mamaya natin yung pag-usapan. Dumako muna tayo dito sa next commenter natin para po sa gabing ito, mga kakimpawa. And, eto nga po ay nagmula kay Remy Ramos. Sabi niya rito, thanks for clarification by Darren. Pero siguro next time it will help kung titigilan ang pagtutukso kay Kim sa iba. She is taken. Ayan. Napakalinaw naman Miss Remy Ramos. And tungkol nga po dito, sa totoo lang, wala talagang ginawa po si Darren na masama mga kakimpaw kasi never naman po niyang pinupush si Kimi sa iba. It's just that hindi lang natin agad-agad na gets mga kakimpaw yung ibig niyang sabihin na code name pala yun. Pero buti naging malinaw na yun ngayon mga kakimpaw at nilinaw niya mga kakimpaw na it's just that code name, inside joke lang po nila sa PBB tuloy, sa It's Showtime. Anyway, dahil sa nangyaring ito mga kakimpaw na talaga pong nakapagpa-confuse sa Kimpaw fans, I think he learned his lesson naman mga kakimpaw na hindi na po niya siguro sana uulitin yun mga kakimpaw. Mga bagay na hindi po magigets ng mga fans kasi mabilis po talagang mag-react yung iba. Yung iba na mabilis mapraning. Actually, wala naman siyang dapat na ikasorry pero dahil sa nangyari na yon, he should be more careful mga kakimpaw. Dapat naiisip niya rin kung ano yung magiging reaksyon ng mga fans na hindi nakakagets, di ba? Inside joke nila yun Anong malay natin doon, di ba mga kakimpaw? So next time talaga hindi na mauulit yon. Siguro sana mga kakimpaw dahil ayan, nalaman naman na niya yung reaksyon ng Kim Paulanjas. Konting kibot, magiging issue talaga. So, kahit wala siyang ginawang masama. Klaro naman yon. Pero, di rin niya masisisi ang ilang mga fans. Anyway, about naman po dito sa pagtulong ni Chinita Princess at pagdami nga kay Kuya Jong, hayaan nyo na mga kakimpaw. Sa totoo lang, ang sinabi talaga ni Kim, pati ikaw, magbibigay din. Kaya, yun yung naging nila, dahilan para batikusin si Kim. Alam niyo naman mga kakimpaw, ang mga yan, mga bashers, mga haters, talagang lahat po ng bala na pwede nilang gamitin para po kay Chinita Princess, gagamitin nila yan mga kakimpaw. Lahat ng butas na makikita nila, papasukin at palalakihin nila yan mga kakimpaw. Lahat ng pwedeng maging mitya mga kakimpaw ng issue ay talagang paliliyabin nilang tunay. Gagatungan para lumaki
at umalab yung mga issues. Ganon sila. At wala na tayong magagawa dun kasi sakit na nila yan. Yes, sakit na ang tawag ko dyan mga kakimpaw kasi ano ba yung mapapala nila sa ganyan, 'di ba? Wala naman. So sakit na talaga nila yan mga kakipi, bagay na hindi na talaga nila maiiwasan at hindi na mawawala sa kanila. Sabi nga 'di ba ni Chinita Princess mga kakimpaw, kung okay naman ang buhay nila, maayos ang buhay nila at happy sila sa buhay nila, hindi po sila mag-aaksaya ng oras at panahon para sa mga ganitong bagay. Pero ayun nga mukhang malungkot ang buhay nila kaya ganyan sila. Nakakaawa na lang talaga mga kakimpaw, mga wala pong kaligayahan sa buhay, 'di ba? Mga hindi po nakakatagpo ng kaligayahan sa buhay. Anyway, sa kabila naman po ng lahat ng yan mga kakimpaw, talaga naman po nananatili pa rin pong humble si Chinita Princess at hindi po nagpapatalo. Patuloy lang po ang paggawa niya ng kabutihan kahit patikusin man siya ng paulit-ulit. Katulad na lang po nung sa Jensen, sabi nga dito ni Miss Lolita Sebuk, sadyang bukal sa puso ni Kim ang pagtulong sa mga tao nangangailangan ng tulong nang walang kapalit. Ayaw pa nga ni Kim ipasabi ang kanyang mga binibigay na tulong dahil sinisiraan na naman ng bashers na sobrang naiinggit kay Kim. Kaya nga kung maaari ay wag nang i-post yung mga tulong niya. Kaya lang yung pinagbigyan ni Kim ng tulong ang nagpapasalamat kaya nalaman. Sa pulmula, marami nang natutulungan si Kim. Minsan sa Showtime, napapanood ko si Kim kung gaano kabuti ang puso ni Kim. Kaya nga pinagpapala si Kim. Pati din si Paolo, meron din pusong busilak na laging nag-aabot din ng tulong. Kaya kayo mga bashers, wala na kayong nakikita kundi si Kim kung sirain nyo at i-bash. Kayo ba ay nagbibigay din ng tulong sa mga nasalanta? Kaya naman lalong pinagpapala ang Kimpaw dahil nakikita ng Diyos na bawat biyaya na pinagkakaloob niya sa Kimpaw ay itinutulong din nila sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ganyan kabait ang Kimpaw. Sana sa mga bashers na yan, kung wala kayong maitulong, ipagdasal nyo na lang ang kaligtasan ng mga taong nasa panganib at nangangailangan ng dasal ninyo. Ayan, tama kayo dyan, Miss Lolita Sebuk. Kaya nga mga kakimpaw, yung mga blessings sa dumarating kay Chinita Princess, labis-labis kasi alam ni Lord na tamang tao ang kanya pong pinagpapala dahil isinishare po niya iyon sa mga nangangailangan din mga kakimpaw, diba? Alam po ni Lord na nasa tamang tao ang blessings na kanyang ibinibigay. And tungkol naman nga sa mga bashers, ayan, kung hindi naman kayo nagbibigay sa mga nangangailangan, shut up na lang. Dahil nakakahiya kayo. Wala na nga kayong maitulong. Paka-toxic nyo pa, ba? Diba? Abay, kinarir nyo naman masyado. Anyway, dumako naman tayo dito sa The Alibay na isa po talaga sa mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media sapagkat binago na naman nga ang time slot ng The Alibay. So, bali pa 3 na to, no? Expected naman natin, mga kakimpaw, na pang second slot ang PP. Pero binago nila, ginawang 8 p.m. So, grabe, ang saya natin, ano? Pero wag ka, 1 week, 2 weeks lang, mga kimpaw. Biglang binago na agad yung time slot. Nag-announce na agad sila ng pagbabago. So, doon pa lang, na tayo? Galit na, mga kakimpaw. And ngayon nga na nakaka-move on na tayo, na 8:45 na ang The Alibay, eto na naman po sila ulit. Binago na naman po ang time slot. Okay na sana, di ba? Naka-move on na tayo. Tapos eto na naman. Ginagalit na naman ang Kim Paulanjas. Minove ba naman? Di ba? From 8 p.m. to 8:45 to 9:30. Yung totoo. Gusto nyo ba talagang libutin ng Kim Pao ang lahat ng oras? Bakit hindi nyo simulan sa umaga hanggang sa mapunta na lang ng gabing-gabi yung kanilang oras? Para naman sulit ang tour
nila Kim and Paolo, nakakaloka kayo. Anyway, malamang daw po ay may malaking dahilan ito mga kakimpaw. So, natural naman na makaramdam tayo ng galit. Pero, para dumako sila sa ganitong desisyon, ang management, malamang may malaking dahilan di umano. And baka raw, sabi nung ilan, dahil na rin nga sa napapansin po ng Kim Paulanges, nakakaunti na lang ang sponsor ng Di Alipay. Puro na lang movies ang napapanood, ganyan. Konti na lang talaga. Kumbaga, pinapahaba lang yung advertisement dahil kailangan, kasi kukonti na lang ang scenes ng Di Alipay. Kailangan mapuno lang yon, pero dahil walang sponsor, kinakailangan movies ang kanila pong ipalit. Mga tawag doon, promotional ng movies ng Don Bell nga daw mga kakimpaw. So, ito yung kinakatakot ko na mangyari kina Kim and Paolo kapag nagtuloy-tuloy ito. Inilagay ba naman kasi nila sa wala nang kasinong nanonood, mga kakimpaw, mga tulog na ang mga tao. Tapos inilipat pa sa 9:30, di mas lalo na mga kakimpaw. Baka daw kaya nagkakagulo ang mga executives ngayon ay dahil wala nang sponsors, and para maisalba ay kailangan na nilang i-ere ang sigabo. So, yun naman po ay hindi naman natin pinaniniwalaan dahil ako'y naniniwala po na talagang malakas ang Di Alibay. Kita naman natin sa social media kung gaano po sila kalakas, di ba mga kakimpaw? Pero bakit ganon? Ang tataas ng views ng Di Alibay, humahakot ng million views sa social media. Imposible na walang nanonood para umunti po ang sponsors ng Di Alibay. Hindi kami makapaniwala doon mga kakimpaw. Hindi yan totoo. Napakalakas ng Di Alibay. Dalangin ko na lang talaga na hindi po magkaroon ng problema sa copy, no mga kakimpaw. Alam nyo, wish ko na lang din nga na iglagay na lang nila sa hapon ang Kimpaw para wala nang pagbabago ng time slot at mas makaano po ang mga viewers. I mean, mas makapanood po sila kasi hindi na nila kinakailangan magpuyat kung ayaw nilang ibigay ang 8 p.m. sa Kimpaw. Nakakadala na yung 8:45, biglang sisipain na lamang po sa 9:30. Nakakaloka sila. So, ano nga kaya ang naging problema dito mga kakimpaw? Bakit ganito ang kanilang naging desisyon? Naku, masama ito mga kakimpaw. So, yun lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat.